Ganito nga kaganda ang hotel na dinatna namin dito sa China. At syempre, ipapakita ko ito sa inyo. So, nagbakasyon pala kami ng China for 2 days and 1 night. And kita nyo naman, napakaganda talaga ng room namin. Bakit ko sinabing namin? Kasi meron akong kasama na isa pang katulong, which is yung katulong ng pinsan ng amo ko. At makikita niya naman sa hotel na dalawa yung bed dahil iisa kami. At ito din pala yung bathroom nila. Meron kami ditong TV at merong side table. Ito yung bed, merong isang malaki at saka isang single bed. Mamahalin ng hotel na ito, merong mga kasamang water, heater, shampoo, and everything that we need kung mag-check-in tayo sa isang hotel. And of course, tuwing bakasyon, it never fails to amaze me talaga. Napakaganda talaga ng mga lugar na pinuntahan namin. At ito na nga pagkatapos mag-swimming, pahiga-higa na ang person dahil sa pagod. Alam nyo naman, pag nagbakasyon, pagod na pagod talaga dahil nag-aalaga ka ng bata. Pero at least, bago ka matulog or yung tinitulugan mo is napaka-comfortable. So, nandito pala ito sa China at yung pinagstayhan namin na isa siyang private resort. And katapat nito is yung Squirrel Hotel. Squirrel Hotel pala itong tinutuluyan namin na para siyang isang bahay na merong 3 room. Alam niyo yung mga itsura ng bahay sa Pilipinas ng pangmayaman, ganitong ganito yon. This is my view habang nakahiga ako. Nandyan yung door na sa kilid yung bathtub, o diba, naka-bathtub ang mga person. At dahil amazed na amazed ako, hindi ko na ginamit yung toothbrush na dinala ko. Dito ko gamitin yung toothbrush na free ng hotel. At alam niyo ba, yung room namin is good for 4, pero since dalawa lang kami, napakaraming mga free toothbrush and sleeper, and of course, dinala ng person lahat. Ito wala ay pagkatapos naming maligo. Naligo kami hanggang mag-close yung pool. Napakaraming liguan dito. Ikaw na lang talaga yung magsawa. So, kinaumagahan pala ito na itsura ng ating terrace. Pag open ng ating blind window or yung ating curtains. O diba, sino ka dyan, girl? Feeling bakasyonista ang yaya. Napaisip na lang talaga ako na ang sarap talaga maging mayaman. Maka-experience ng ganito. Buti na lang tong mga amo ko pinapa-experience sa akin yung mga ganito kahit na hindi naman ako mayaman na i-experience ko. At ganito din pala itsura ng sa ilalim. So merong sa second floor kasi kami. So parang bahay lang talaga ito, yung mga bahay ng mayayaman sa Pilipinas. Private resort ang tawag. Tapos paglabas mo dito is merong small swimming pool. So nakikita niyo naman dyan, nilalagyan ng water dahil magsiswimming kami. And ito yung isang part ng kanilang swimming pool. Napakarami palang mga swimming pool dito and really perfect sa mga bata. So sa ilalim ng bahay, may nakita din akong swing. Of course, hindi pala lampasin ng person. Mag-try tayong mag-swing-swing habang naka-video dito. So magtatanong kayo kung saan na yung mga alaga ko. Natutulog pa pala sila. So umaga ito. Gumising kami ng 7 and then tulog pa sila. So, meron pa kaming time na mag-video-video. Hindi kami magkasabay ni ate. So, kanya-kanyang trip kami sa pag-video. Ako naman dito, tinry ko tong swing na ito, ba diba? Piling doon niya yarn. Kahit naman nakakapagod sa pagbabakasyon dahil kasama meron ka nga mga alagang bata. Pero grabe, sulit talaga ang ito yung pagod na masaya. Ang sarap talaga pag wala kang pinoproblemang pera, no? Yung hindi ka na problema sa pera ba? Na yung problema mo is paano mo gagastusin yung pera. 'Di ba ang sarap? Sana dumating din tayo sa point na ganyan. So sa other side, trinay ko din itong, sabi ko mas maganda yung ano dito, mas maganda yung caption. Wala lang resting while waiting sa mga alaga habang hindi pa sila gumigising kasi maliligo na naman kami sa pool, and this time pala umaga ito na napakainit direct ang araw. Buti na lang talaga ang person is very prepared and meron akong biniling hat sa online na yung ginagamit pang swimming. So kahit paano, kahit napakainit ang araw, is protected ang person. Maiisip mo lang talaga yung lahat ng mga problema mo dito habang nagduduyan ka dito. At ang dami palang tao dito sa resort, and mostly ng mga tao is mayaman, maraming pera, nag-i-enjoy sa kanilang pera. And as far as I remember, wala kami nakitang Pinay dito maliban lang sa aming dalawa ni ate. Yes, meron akong kasamang Pinay dito, yung katulong ng pinsan ni Madam na ni ate, na si ate na taga Iloilo. So magkasing magkasing dialect. Kahit yung China is malapit lang sa Hong Kong, pero kailangan pa rin natin ng visa mag-travel. So yung travel namin is 3 hours papunta dito sa lugar na pinuntahan namin by car. O diba, napakalayo rin. So ito din pala dalawa yung view namin, meron din kaming terrace. And of course, hindi ko pinapalampas yan. Nag-video ako dito sa terrace. And baka sabihin nyo, bakit nagbatrap ako? Nagbabatrap talaga dahil nagbabatrap yung mga person dito. Meron kaming iisang bathroom.
sa room. So, maliban sa nagfi-feeling tayo sa bathtub, of course, kailangan natin suotin yun. O, di ba, maniwala man kayo sa hindi. First time ko talagang merong bathtub sa hotel. Ilang beses na ako nakapasok sa hotel pero walang bathtub. Feeling ko itong hotel na ito yung pinakamahal. Kasi yung mga gamit dito is napaka-social. O, di ba, imagine niyo yun, for 32 years, ngayon lang ako nakagsuot ng bathtub ng hotel. Kasi sa bahay natin, pwede namang mag-bathtub tayo. Pero Diyos ko, napakainit. Wala tayong aircon at wala tayong pambayad ng kuryente, magbabathrob pa ba? Siguro sa mga nakikinig dyan na maraming pera at palaging nagpupunta sa mga sosyal na lugar, laging nagbabathrob. Pero ako kasi, hindi ako nakakapunta sa mga ganitong lugar kung hindi dahil sa amo ko. So in this part naman is nagvi-video ako habang nakahiga, no? Pinapakita ko talaga sa inyo yung kamay ko na ako nandyan ako, baka sabihin nyo kinuha ko lang yung video sa ibang page. So anyway, kailangan ko na kasi mag-delete na napakaraming video. So ito pala ang front ng aming lobby. Napakaganda at napaka-refreshing. Diba? Bonggang-bongga. Salamat talaga sa aming employer na napaka-generous. That's all.